Uh, may I be allowed to just make or pose some clarificatory questions, Mr. President? If the gentleman from Davao and Bohol would yield to some clarificatory questions, Mr. President, from this representation. Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincerest gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na re-electionist ito, Mr. President. Hindi marunong matakot na gawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this August chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating kasama dito sa bulwagang ito, pinanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ho bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong. Ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po ba'y natural? Ito po ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo? Well, Mr. President, Majority Leader, as I have said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan, katulad ng AX, pondo ng gobyerno, to entice these people to vote or to sign, to get their signature? Ay, yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. These people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Ginoong Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa
ng ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero, sa Bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin. Kung saan, gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know, ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero wag na lang, hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Mr. President, Ginoong Pangulo, as I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from leaders of the other chamber quoting this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila ay niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon mo ba ito, Ginoong Pangulo?
Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati TODA, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privileged speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes, na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap, na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions, kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. 5 sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Well, Mr. President, if I may add, kanina, nag-start yung aking investigation on the alleged scam, ng ayuda scam na nangyayari sa Davao del Norte. At kami noon, lahat na nandun na senador, ay akala namin, yun ang pinaka-the worst na nangyari. Yung 10,000
na ayuda na binigay ay binawi yung 9,000 at 1,000 lang ang binigay sa ating mga kababayan na itong pumirma. So, out of 10,000, 9,000 binulsa ng mga nag-recruit sa kanila at ang 1,000 ay binigay sa kanila. Akala ko, the worst na yun na pangyayari. Pero if I am going to borrow the words of our majority leader, hindi lang 9,000 ang katumbas ng ginagawa ngayon ng People's Initiative, kundi kaluluwa ng ating bayan ang kapalit ng perma ng ating mga kababayan. So dapat ang Senado ay hindi matutulog. I implore all our colleagues, huwag nating hayaan ito. Magtutulungan tayo dito. Hindi natin papayagan na masisira itong ating bansa dahil lang sa kagustuhan ng ilang mga politiko na gustong mag-perpetuate in power, Mr. President. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Philip Cardoza, I salute you Senator Villanueva at Senator Bato, ramdam ko at tagaw sa buto ang sakit. Walang hiya ka talaga tambaluslos. Pahayag naman ni Apolinario Cab Isles, yan ay Congress Initiatives, Pansariling Initiatives, Kasakiman Initiatives, at Speaker Initiatives. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Edgar Molina, patalsikin si tambaluslos, tapos ang problema dyan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.